Magandang umaga, narito ang update ukol sa magiging lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin umiiral at nagdudulot ng mga pagulan ang southwest monsoon o habagat dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung LPA or yung low pressure area naman na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 240 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. At nagdudulot din po ito ng mga pagulan dito sa silangan ng Central at Southern Luzon, maging sa malaking bahagi din ng Visayas at Mindanao. And posible din po ito maging bagyo sa mga susunod na araw. And ayon sa ating latest analysis, kapag ito ay naging isang ganap na bagyo, ay hindi po ito or maaari itong hindi tumama or maglandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit palalakasin nito yung habagat, kung saan itong habagat at yung LPA yung patuloy po na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Central at Southern Luzon, maging dito din sa bahagi ng Visayas at Mindanao ngayon maging hanggang sa mga susunod na araw. Kaya doble ingat po para sa ating mga kababayan, paghahanda at pagiging alerto sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, dulot ng LPA ay magiging maulan pa rin yung panahon dito sa Aurora, Quezon at sa buong bahagi din ng Bicol region. Samantala, makakaranas din tayo ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan dito sa Metro Manila, maging sa malaking bahagi or nalalabing bahagi ng Central Luzon at ng Calabarzon, maging dito din sa Mimaropa, dulot naman po ito ng habagat. Kaya kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung pananggalang natin sa ulan at pag-iingat pa rin po sa posibilidad or sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa bahagi ng Ilocos Region ay magiging mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Pagsapit po yan ng hapon at gabi, dulot pa rin ito ng habagat. At sa nalalabing bahagi naman ng Northern Luzon ay meron tayong posibilidad pa din ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala dito sa bahagi ng Palawan at buong bahagi ng Visayas at Mindanao, patuloy din po tayong makakaranas ng maulan na panahon, dulot pa rin ng habagat at ng LPA. Itong mga pagulan nito ay makatamtaman hanggang sa mga malalakas na pagulan, kaya pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 24 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At dahil nga patuloy po yung mga pagulan na ating mararanasan hanggang next week, ay meron po tayong pinalabas na weather advisory kung saan 50 to 100 millimeters of rainfall yung during the 24-hour duration yung posible po nating maranasan ngayong araw dito sa Palawan, maging sa Occidental Mindoro, Batangas, Quezon, buong bahagi ng Bicol region, Northern Samar, Eastern Samar, maging sa Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at Zamboanga del Norte. Samantala, bukas naman po ay magiging mas malawak pa yung mga pagulan na ating mararanasan kung saan posibleng may 100 to 200 millimeters of rainfall during the 24-hour duration ang posibleng maranasan dito sa Palawan at sa Occidental Mindoro. Samantala, 50 to 100 millimeters naman sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Quezon, buong bahagi pa din ng Bicol region, Northern Samar, maging dito sa Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at Zamboanga del Norte. And by Monday naman or sa Lunes, patuloy pa rin po posibleng makaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall itong bahagi ng Palawan at Occidental Mindoro. Samantala, 50 to 100 naman dito sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, maging sa buong bahagi pa rin po ng Bicol region, Northern Samar, dito sa Antique, Aklan, Iloilo, Capiz, maging sa Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental at sa bahagi pa din ng sa Zamboanga del Norte. Kung saan, ine-expect nga po natin muli na ngayon hanggang sa next week or sa susunod na linggo ay patuloy nga po tayo makakaranas pa rin ng mga pag-ulan na dulot ng habagat at ng LPA. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, doble ingat at paghanda din at maging alerto sa mataas na banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Hanggat maaari ngayon pa lamang po ay mag-prepare na tayo ng ating mga
emergency kits and also makipag-ugnayan din tayo sa ating mga LGU para dun sa mga aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan. Samantala sa lagay naman po ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malaya makapalaot yung mga kababayan nating mga ngisda, pati na rin may mga maliliit na sasakyang pandagat. But possible po next week ay mayroon tayong itaas na gale warning dito sa may silangan po ng Southern Luzon, maging dito din sa silangan ng Luzon. Dulot po ito ng habagat at ng LPA or ng potential po na bagyo na posible po, or ng LPA po na posibleng maging isang bagyo. But posible pa po itong magbago, kaya continuous monitoring tayo and patuloy na magantabi sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:26 ng umaga at lulubog mamayang 6:24 ng hapon.